Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon doon sa mga napanood kong vlog sa social media na kuno, accordingly si former US President Donald Trump pinatawag o inimbitahan si BP Inday Sara magpuntang Amerika. Okay, ito iparinig ko lang sandali si Ako Kabibig. Ito yung isang pinaka-paborito kong vlogger dahil very lively kung mag-vlog. Then mamaya mag-comment ako kung totoo ba ito o hindi. News na nasilabasan ngayon at gusto kong malaman ito ng ating mga kabibig. Alam ko naman kayo talaga mahilig sa kung ano ang trending news na ito na mga kabibig ha. VP Sara, kung totoo man ito, ay pinatawag ni Donald Trump papuntang Washington DC. DC. BBM tinawag na los-los ni Baste dahil kay Trump. Okay, so yun lang Tapos in-scroll ko, meron ding isang vlogger, si Verana, isang DDS, rin ito, die hard fan ni Fair Lady Marlica. Ganon din yung topic niya. Donald Trump, inimbitahan si VP Sara. So, nag-search ako kasi kailangan i-search natin. Pag-search ko sa Google, wala akong nakitang invitation ni Donald Trump. Ang nakalagay doon yung noon pang 2017 nung nanalo na si President Trump, inimbitahan si President Rodrigo Roa Duterte. Yun ang nasa Google I don't know, nagtanong pa ako sa mga kaibigan ko sa US, wala naman daw silang ganong balita. Kaya as of now, kung akong tatanungin, hindi kumpirmado yung balita na yan. Kasi, katatapos lang niyang maligtas sa isang disgrasya. Why on earth na imbitahan niya si BP Sara? Wala akong nakitang dahilan na imbitahan niya Kaya nagtataka ako bakit may mga ganitong lumalabas na balita. Okay, so wag masyadong mapaniwala. Not unless paki-comment lang kung totoo na mayroon. Kasi kung totoong mayroon, ay nako, ang laking boost yan kay BP Sara. Kung totoo. Ngayon, wala pang confirmation na totoo. But ang nakikita ko, ito by January, kasi November 5 ang election, i-proclaim ang winner by January, I think January 20. Correct me if I'm wrong, January 20. Come January, end of January, yan, mag-iimbita na naman si Donald Trump. At sinong imbitay niya? Either yung mag-ama. Ulitin niya yung imbitasyon sa kanyang kaibigan, si Tatay Digong, or si VP Sara. Nako, mamamatay sa selos ang incumbent president. Biruin mo yan? Imagine, umupo ang bagong presidente, Donald Trump. By the way, ang assessment ko, itong nangyari kay Donald Trump, it's a sign from God na pero mo yun, nakaligtas siya, malapit lang yung shooter niya, natamaan lang tenga. To me, it's an act of God, is a protection from God na destiny talaga ni Trump na makabalik. Yun ang tingin ko. Let's continue to pray. Alam ko, maraming mga Pilipino na nagdarasal na manalo si Donald Trump. Gumagawa ko ng informal survey through sa social media. Yung mga kaibigan ko sa US, nako, ang resulta is 90%. Sabi, they will both. Butuhan nila si Trump. 10% lang nagsabing Biden. Kaya lagang karamihan.
ano pa, yung bad performance ni President Biden sa debate, plus itong nangyari na shooting at assassination attempt. Alam mo yung ganyan, yung sympathy votes mapunta kay ex-president Donald Trump. At konting panahon na lang, tuloy lang ang dasal. Ayun, di ba, answered prayers natin yun, dahil we are praying na magkaroon ng world peace. We are praying na makaiwas tayo sa Pilipinas ng giyera, na ang isang solusyon ay babalik ang isang Trump na presidente ng US, kasi ang kanya is world peace. Nakikipag-usap siya kay President Putin, President Xi, President Kim ng North Korea. So yung mga ganyang klase ng leadership na ang kanya lang is negosyo lang gusto lang niyang proteksyonan ang American interest, yung economy. Pagdating siya sa world domination, yung magiging superpower in terms of military, hindi naman. Ayaw nga niya ng NATO Nag-withdraw siya sa NATO nung panahon niya So ayaw niya ng ganyang mga giyera-giyera. So itong pagligtas ng Diyos, it's a miracle, it's an act of God, itong pagkaligtas niya. To me, this is a sign na mananalo ang isang Donald Trump. At excuse me, na-imagine ko na ang tatawagan niya si VP Inday Sara or si ex-president Duterte. Mga Duterte ang iimbitahan ni Donald Trump sa Amerika. Kung ikaw ang sitting president, ano ang pakiramdam mo? Yun, malaking sampal yun. Okay? So, magseselos sila ng todo dahil, di ba, same feather flocks together. Matapang. Yung pinapanood ko yung video na nung secure na siya ng mga US Secret Service agents. Tapos nung lumabas yung mukha niya, gumanon siya kagad, ala Duterte. Laban, hindi nyo. Kung si Biden pa yun, wala na. Nanginginig na yun sa takot. Itong si President, sige na lang. Si President Trump talagang palaban, hindi siya natakot Talagang may presence of mind. Huwag niyo akong takutin. Paglalaban ko ang Make America Great Again. Ganun ang nakikita kong mensahe to the applause ng kanyang mga supporters. Yan ang kailangan nating presidente na matapang para sa kanyang constituents. Matapang. Gusto niya talagang ma-improve ang Amerika. Ako, ganahan ako sa Amerika dahil magaganda yung foundations ng American society, American government, magaganda. Ang hindi lang maganda itong foreign policy. Depende sa magiging pangulo na yung gusto lang maggamit proxy war. Yan, mga ganyan. Ito si President Biden mahilig sa proxy war. Kawawa ngayon ang Ukraine dahil ginawa nilang proxy para labanan ang Russia. Tayo naman sa Pilipinas, yan. Gusto nila tayo ang proxy, labanan ang China. No question about it, tutulungan tayo ng Amerika. At dapat ipaglaban natin ang ating territorial rights or sovereign rights. Hindi natin isurrender. Kailangan ang hindi ko gusto yung dumikit ka sa Amerika. Diyan na nagsisimulang problema. Naniniwala ako na diskarte lang yan. Kagaya ng ginawa ni PRRD noon, kagaya ng ginagawa ng Vietnam, ng Malaysia, ng Indonesia. Meron ding sigalot, may pinag-aagawang mga islets, shoals or rocks yan. Hindi naman sila nagkakaroon ng tension sa China. Tinutulungan pa sila ng China. Bakit? Hindi sila tuta. Hindi sila dumikit. Military alliance with America. Wala. Tayo. Wala na. EDCA sites diha.
US Typhoon missiles, nandyan na. Ay, wala, iipitin talaga tayo ng China. Diskarte lang yan. Huwag nating isurrender ang ating territorial rights, sovereign rights, whatever. Atin yan. Kailang, if you are dealing with a superpower, kailangan mo ng diskarte. Yung tamang diskarte, yung diskarte ng administrasyong ito, iba. Kaya, again, God bless Donald Trump. God bless BP Inday Sara.